Nagpaalala ang intellectual property of the Philippines sa lahat ng mga kumakandidato sa nalalapit na halalan. May respeto ang property rights ng mga copyright holders at mga artist alinsunod sa paggawa ng campaign jingles. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Tuwing panahon ng eleksyon, hindi pwedeng maitsapera ang paggamit ng mga kandidato ng mga campaign jingles na kalimitang nagiging LSS o last song syndrome ng mga tao, mapabata man o matanda. Para sa political science professor na si Jean Paul Martires ng Polytechnic University of the Philippines, malaki ang ambag ng campaign jingle para maging sikat ang isang kandidato. Most of the time, ang kinukuhang jingle ay yung very catchy. Actually, mayroon ilang mga pagkakataon na ginagamit na jingle talaga for campaign, for political campaign, ay yung mga kinakanta ng mga bata. May multiplier effect umano ang campaign jingle sa mga tao. Karaniwang pinapalitan lamang ang ilang salita sa lyrics para sumalamin sa personalidad ng isang kandidato. Para kay Professor Martires, hindi basta-basta ang pagbuo ng campaign jingle ng isang kandidato. Catchy, pangalawa, maraming nakakaalam, at siyempre ang pinakamaganda sa lahat, madaling kantahin. Nagpaalala naman ang Intellectual Property of the Philippines sa mga kumakandidato na irespeto ang intellectual property rights ng mga copyright holders at mga artist. Dapat ring humingi ng permiso ang mga kandidato sa mga artist bago nila gamitin bilang campaign jingle, slogan o merchandise item para buuin ang kanilang political brand. Base sa Intellectual Property Code of 1997, ang derivative work ay isang bagong likha na hindi lumalabag sa anumang umiiral na copyright o anumang orihinal na gawang ginamit o anumang bahagi nito. Para naman sa isa pang propesor na si Ramses Dili, dapat ipinagpapaalam ng mga kandidato ang paggamit ng kanta sa mga campaign jingle. May mga instances kasi na yung team ng mga kandidato ay sinasadya nila na huwag magpaalam para magkaroon ng ingay, na magkaroon ng issue. So, lagi natin tatandaan that whatever publicity it is, be it good publicity or bad publicity, it is still a publicity. May paalala rin ng COMELEC sa mga gagamiting campaign jingle. Matatandaan noong 2023 barangay at SK elections, nag-viral ang campaign jingle ng isang kandidato dahil sa paggamit ng double meaning ng mga lyrics. Pwede rin kasing maharap sa diskwalifikasyon ang kandidato dahil dito. Kapag pagkuha ng boto at taliligaw ng boto ng mga kababayan natin, pwede naman tayong gumamit lang ng mga simple, yung mga magalang at yung maayos na mga campaign jingles. Hindi natin kinakailangan maging bastos. Alam nyo, ang isang susi lang, lalo sa lokal, magbahay-bahay kayo, yung marireach. Pero iba pa rin yung personal na nakikita kayo ng mga kababayan natin, nararamdaman ang inyong adhikain, ang inyong prinsipyo at pinapanindigan, at isinta nararamdaman yung buong pagmamahal nyo sa kanila. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.